Pag hindi mo binabalik ang inaalala, yung sinasabing araw ng Sabat, mas lalo tayong nahihirapan makabalik sa kanya dahil mas mananaig yung sarili nating kaisipan. Pagpabalik tayo ulit dun sa bagay na mabuti. Kaya di ba yung sinasabi natin na hindi lang pagbuklat ng Bible, kasi meron pa underlying yung pagbubuklat ng Bible. Hindi lang basta nabuksan mo, naintindihan mo na siya. Kasi nga, meron ding mga underlying ng modification na nangyari dyan. Diba kung titignan natin yung pangalan, pinag-aralan natin dati, nagkaroon ng iba't ibang interpretation base sa pagkaunawa natin bilang tao. Ngayon, ang kinukuha natin yung isang bagay lang na katotohanan. Yun yung ginagawa natin ngayon, nagre-redirect tayo sa Kanya, bumabalik tayo sa Kanya, sa pamamagitan ng pagkilala ulit ano yung bagay na mabuti. Kasi nagkaroon tayo ng sarili nating definition kaya nahihirapan tayo bumalik. Tapos pumasok pa yung bagay na kasalanan, na mga bagay na nagagawa nating taliwas sa bagay na purpose natin. Kasi magkakaiba tayo ng pananaw kung ano yung mabuti Pero kapag practice sa pamamagitan ng araw ng Sabat, yung mga aral na napapakinggan natin sa kanya, pag nagbabasa tayo, etc. Ibig sabihin, huwag kayong mapagod na gawin yung function nyo bilang tao ayon kay Yahweh. Ano yun? Pagsasabi ng katotohanan, pagpipigil, di ba? Pagpapakumbaba, pagpapatawad, pagpapasensya, pagbibigay, pag-aalaga, yun yung mga function natin dapat bilang tao Hindi yung pagkainggit, karamutan, pangbubuli, pang-aasar, pananakit. Hindi yun pag ganun, dysfunction yun. Dapat, functioning tayo. So kung functioning tayo, nagagawa natin yung purpose natin, bakit niya tayo nilikha, di ba? Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin.